At ngayong araw, ituturo ko naman sa iyo kung paano mag-create ng quiz or exam doon sa may Zipgrade at paano mag-input ng answer key para pag nag-check ka, isang scanan na lang. Tara, let's go! Login tayo. Yan, pag nakapag-login ka na, para makapag-create ka ng quiz, yan, punta ka sa quizzes. And punta ka dito sa may new quiz. And then, type mo yung title. Ano ba yung quiz mo? Ginagawa ko dito, kung periodical exam, nilalagay ko, sa poll ngayon, 4th periodical science 8. O, yan. Para may title siya. And then, yung ginawa mong answer sheet. So, example, ito yung ginawa mong answer sheet. Ayan. So, dapat, nagmamatch. Ayan. Ayan. So, lagay mo siya ng date. And then, pagkatapos, okay. Ayan. Save quiz. Yan. So, pag na-save quiz mo na, so, nandito na siya. Ngayon, ang next na gagawin mo ay input mo yung answer key. Yan. So, click mo dito, edit answer key. So, lagay mo dyan yung mga answer key. Ayan. So, kung capital letter yung choices, syempre capital letter yan. Pero kapag ka, ayan, small letter, okay, dito pala puro capital letter lang siya. So, yan. So, input mo yung, kung sample number 1 is A, lagay mo dyan A, then corresponding points. So, kung tama niya, 1 point ba or 2 points. So, ilagay mo dyan. Okay? So, ayan. Ayan. So, ganun. So, maglagay ka hanggang, yan, 50. Kung hanggang 50 items yun. And then, don't forget na i-save key. Yan. Okay? So, pag na-save key na yan, ready to go na mag-check ka na. So, gamitin mo yung cellphone mo and then, iskanin mo yung ganito. Yung nasagutang ganito. Yan. Okay, so pag na-scan mo na to, makikita mo na yung score agad. Yan. So hindi na mano-manong chine-check mo na ganun, isa-isa. Ayos? So bakit ko nga ba sinishare to? Kasi naniniwala ako na maraming paraan para mapadali yung ating buhay pagtuturo. Ayan. Isa sa nagpapahirap kasi sa atin yung pag-check eh. So, kung mayroon kang 200 students, tapos periodical exam, so, hirap mag-check ng mano-mano. Kaya, may mga ganitong paraan, i-embrace natin and explore natin. So, kung may mga tanong ka pa patungkol dito, ilagay mo lang dyan sa comment section at sasagutin natin. Yun lang, hanggang dito na lang yung video na to at bukas ulit, meron tayong ituturo patungkol naman ito sa kung paano maglagay or mag-input ng mga names ng mga student doon sa Zipgrade para pwede ka nang makapagpa-online exam. Bye-bye!